dapat sa panahon ito, sabi nga, we heal as one. Ang Pilipino, pag maganda ang sitwasyon, kasama mo eh. Pero pag gipit-gipit na, ikaw na mag-isa dyan. Bahala ka sa buhay mo dyan. Tama hindi? How much more tayo mga believers? Dapat na ipakita talaga natin na we love, we will pray, amen? We care, amen? We are sympathetic, amen? Ganun dapat ang mapifeel ng mga tao sa paligid. Shaming Satan through this pandemic. Hindi madali ito. Papakita ko sa inyo. It is very, very painful at maybe ito'y mabigat. Ito'y trial and testing. Para ano? For what purpose? Napansin nyo ba? For what purpose? Kasi, ang nais dito ng Diyos, ipakita, kaya nasulat yan, nais ipakita ng Diyos dito, na pwede na pahiyain mo ang demonyo sa magitan ng buhay mo. Sa magitan ng buhay ng pamilya mo. Kaya lang naman yan si Job naglilingkod sa iyo eh. Kasi pinagpapala mo eh. Kaya lang naman yan si Job naglilingkod sa iyo kasi ang mga anak niya maayos buhay eh. Kaya lang naman yan si Job naglilingkod sa iyo kasi healthy siya eh. Hello? Kaya lang naman yung mga Kristiyano dyan sa Conception Bible Baptist Church ay naglilingkod eh. Kasi okay sila, okay buhay nila. Walang pandemya, padalhan nga natin ang pandemya. Tingnan ko nga kung maglilingkod pa. Hello? Padalhan nga natin ang pandemya, ang mga Kristiyano kuno. Tingnan nga natin kung maglilingkod o hindi. Yung iba naman, na ayaw talaga maglingkod, ay salamat naman. At least, may reason na di makapaglingkod. Amen? Sa magitan kaya ng pandemic na ito, kaya nating pahiyain ang demonyo? Amen? Kaya nating mapahiya ang demonyo? Tingnan na natin. Okay? Tandaan niyo po dito. His trial and testing were to prove to Satan, okay? To shame Satan, to show to Satan that his assumption is wrong. Hello? Job's life is blessed by God so much, materially speaking. Ano ang dahilan? Ito ang totoong dahilan. Kaya blessed si Job because he was spiritually matured. He was a man who was sincerely faithful. And he was a man who is truly godly. Ang una kong ipapakita sa inyo ay ito, the character of Job. Tingnan niyo po ito. Pero nais kong ipakita sa inyo, through the character of Job, makikita niyo na wala pong anumang bahid sa loob eh. Makikita ninyo pag kinalkal niyo yung puso ni Job, makikita ninyo through his character that he was been true to God always. Tayo nga, hindi pa natin masasabi. But he was. Una, Job's character. Job started well and he ended well. Tandaan niyo po yan. Madali pong mag-umpisa. Pero tatandaan po, it is not the question of starting. It is the question of starting right. Pwede kang mag-start but you started wrong. Hindi pwede. Seldom pag nag-start ka ng wrong, matatapos ka ng right. Kailangan talaga, you started right. Then, you can finish right. Lagi kong sinasabi, if you want to start right, start always with God. That is the right place to start. When you want to achieve something, when you want to have a dream or a goal or a career na nais mong abutin, start with God. Because yun ang tamang start. This is all God's declaration. Hindi ito declaration ng tao. Kaya alam natin na tama. Alam bakit?
Kasi ang Diyos ang nakakabasa ng utak, na ang Diyos ang nakakabasa ng puso. Ang Diyos ang nakakakita ng buong pagkatao niya. At ang sabi dyan sa verse 8, and the Lord said unto Satan, pansin niyo yung declaration ni God, God is the witness. Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Mambihira, wala na po akong nakitang ibang estado or ibang statement na mayroon pang ibang tao na katulad ni Job. Siya lang po lalagyan ng ganyan. Wala siyang katulad saan sa buong mundo. There is none like him on the earth. Sinong nagsabi yan? Hindi tao. God, hindi sarili niya. God ang nagsabi yan. Amen? Ang sabi doon, he was perfect. Spiritually grown up. Matured enough to handle difficulties in life. Okay? Spiritually matured. Perfect. Responsible adulthood. Hello? Bakit po responsible? Kasi po may mga adult kung minsan hindi responsible eh. Amen? Pag sinabing upright, the character approved of God. Opo. Hindi mo pwedeng, ako upright, hindi mo pwedeng i-declare sa sarili mo yan eh. Dapat it must be God who declared. Did God declare? Yes. Devoted and dedicated to Him. One that feareth God. Ang taong may takot sa Diyos. Diyos pa rin ang nagdideklara. Na itong taong ito, pagdating sa mali, pagdating sa kasalanan, pagdating sa kasamaan, hindi ito tao na mag-give in sa kasalanan. He hate evil. He hate wickedness. This is the character of this man. Ang bihira yan, mga kapatid. Wow! Kinumpara siya sa lahat ng mga kalalakihan doon sa Land of Uz. He was the greatest among them all. He was tested and proven. He passed the test and Satan was put to shame. Alam ba ninyo that nang makapasa si Job sa test, hindi lang na put to shame si Satan, Satan was shut up. Ang bihira. Supalpal ang demonyo sa buhay ni Job. Pero hindi madali. Thou hast blessed the work of His hand. Kaya sa naglilingkod sa iyo kasi pinagpala mo. Ano ba? You made him very rich. Kaya siya naglilingkod sa iyo dahil pinagpala mo siya. Pinayaman mo na grabe. His substance is increased. You made him very wealthy. Makahin ko maigi. What if darating sa punto na lahat ng na-accumulate mo ay kukunin ni God? Maglilingkod ka pa kaya? Nandito na ang buhay natin, pinagpala tayo ng Diyos, tapos aalisin lahat ng Diyos, pababalikin ka sa zero. Maglilingkod ka pa kaya o ika-curse mo si God? Amen? Akala niyo madali ito? Hindi. Ako nga, tinitingnan ko eh. Mahirap ito. Kaya lang naman pursigido dyan kasi maayos ang buhay niya. Walang sakit. Kuminsan, kunting sakit lang, i-excuse na natin. Kunting lugi, ayaw na natin. Ubos. As is ubos, walang natira. Ito pang mas matindi. The only reason He serves you was because you prospered and blessed Him and his family so well. Make him poor, and he will curse you to thy face. Amen? Kaya lang naman naglilingkod si Job eh. Dahil niyan. Ano kaya kung yun ang sabihin sa kaya ka lang naglilingkod sa Panginoon eh. Kaya ka lang ganahin sa naglilingkod sa Panginoon sa pakinabang eh.
naglilingkod ka sa Panginoon. Kasi malaki ang benepisyong tinatanggap mo sa Kanya. Paano kung wala na? Hindi kaya isusumpa mo siya? Now, isipin niyo lahat ng mga tinatangkilik niyo ngayon. If that will be loose, all of that, will you still serve God? Pag nawala ang pera at nawala ang mga material na bagay, kaya naman ang hanapin yun eh. Tama, hindi? Kayang hanapin. Pero ang matindi ay ito ang kasunod. Mga anak niya. Patay lahat, 10. Ikaw nga, isa lang eh. Sabi ko nga, sa akin, isa lang. Hindi ko kaya ibigay yan eh. Isa lang. Imagine mo, magtatangis ka, hindi isa-isa. Magtatangis ka sa 10 anak. Gaano kawasak ang puso ni Job. Dumating yung asawa. Yung sinabi niya, Job, sumpain mo na lang ang Diyos pagkatapos magpakamatay ka na. Oh, then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Hindi ito laban lang ng isa. Laban ito ng lahat. Laban ng buong pamilya. Saan kukuha ng lakas ang lalaki? Of course, sa babae. Saan kukuha ang babae ng lakas? Of course, sa lalaki. Tama, hindi? So, wag ninyong hayaan nga pag may sitwasyon na mabigat, dagok sa pamilya, ikaw, asawang babae, ikaw mismo ipuput down mo pa asawa mo. Hindi. Danas niya rin yan. Habang hindi pa inaalis ni God, may tinuturo sa atin ang Panginoon. Maybe ang tinuturo ng Panginoon sa atin, huwag kayong mas mag-rely sa trabaho because ang trabaho, nandan yan, pero pwede ding mawala yan. Rely on me. Amen? Trust on me. I know what I'm doing. Amen? I am in control. Amen? At kasama natin ang Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May gagawin ang Diyos. Pati pa ang katawan niya, nagkasakit din. He was a man that is so close to God. He was dedicated to the Lord. Opo, kaya huwag niyong kakaligtaan. Damay-damay ha. Pagdating sa hirap, alam niyo na ang sitwasyong mahirap, huwag na kayong magbitaw ng negatibong salita sa kapwa ninyo, lalong-lalo na sa family members niyo. Huwag na. Ang kailangan natin sa panahon ito, encouragement to one another. Dapat yan, nandyan magpamilya, kamag-anak, mag-anak, magsasabi, makakaaraos din tayo, may Diyos tayo. Kasama natin ang ating Panginoon, di tayo pababayaan ni God. Anak tayo ng Diyos eh. Amen ba, mga kapatid? Tuloy lang tayo. I-manage natin kung anong mayroon tayo right now. At ako'y naniniwala, God will have His way. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Ang unang dadamay dapat sa panahon ng kagipit-gipitan, ang iyong mga mahal sa buhay, kayo dapat magsama-sama. Hindi siya curse mo na si God, mamatay ka na. Huwag. Mga ladies, huwag niyong gagawin yun. Huwag. Paano kung nagpakamatay? Mga anak, huwag niyo sabihin, Ma, magpakamatay ka na! Ang una talagang kasama natin ay pamilya natin. At yan ay hindi pwedeng magigiba kasama pa ng Diyos. O di may pag-asa. Then Job arose, rent his mantle. Makikita niyo dyan ang sama ng kanyang damdamin. Talagang grabe ang kanyang dalamhati. Shave his head and fell down upon the ground. And curse God? No. Worship God. Kaya pag may pandemya, alam bakit? Para magsimba. Hindi para mag-excuse, salamat, wala nang simba. Because ang kailangan sa panahon ito ay spiritual growth and spirituality. Kailangan ng tulong sa taas.
Na sinabi na ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word. Amen? I really believe that church people who are serving the Lord are people who will be very, very careful, very, very abiding, and very, very trusting. Bakit po? Dahil alam natin, pag tayo nakatikluhod sa presensya ng Diyos, surrounded tayo by His angels, and we will be protected and with all families. Sana ito, pag nandun tayo sa kagipit-gipitan, masasabi natin ito, sabi niya, naked came I out of my mother's womb, naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Wow! Arang sabi sa verse 22, in all this, Job sinned not. Wow! Nor charged God foolishly. Ano, ilagay natin, sinunod ni Job yung advice ng misis niya. Okay. Kinurse niya si God. At saka namatay siya. Harap din siya sa Diyos. Amen? Harap siya sa Diyos. What is the use? Ubus na lahat. Walang-wala ka na. Dapat mamatay ka na lang. Huwag mo nang i-curse si God. Kasi pupunta ka rin sa Kanya eh. Ano nga yung sabihin? Sabi ko, bihira. What a foolish advice. Pero maunawaan ko. Bakit ho? Kasi kung ano nararamdaman niyo, mas grabe nararamdaman ng misis niya. Pari-pariho naman sila eh. Magpasalamat kapag yan na nga. What is the use kung hindi ka magpasalamat? I-curse mo si God. Sige nga. Mababalik ba? Hindi. Wala din magawa eh. Lahat ng ito'y nangyayari kasi nandyan ang Diyos kumikilos. Kumikilos ang Diyos sa pamilya ko, kumikilos ang Diyos sa lahat. I may not understand right now, but I know God will. God will. I will understand maybe later. Amen? Kung papaano. Amen? Amen? He adored God and passed his trial and testing with applause. Amen? Makinig maigi mga kapatid. If it is God na nagbibigay sa iyo ng palakpak, that is more than enough. Anin mo yung palakpak ng tao, pero ang Diyos di nagpapalakpak. Mas gugustuhin ko pa, isa lang nagpapalakpak, basta Diyos. If our Master is God, He knows. Kaya lagi nating sinasabi, please God in everything that you do. And hindi ka talo pag natuwa si God sa iyo. Always. Amen? Tirahin mo ako ng tirahin. Sige. Pero kailanman, hindi mo ako mabubuyo na i-curse ko ang aking Diyos na pinaglilingkuran ko. Kahit na gaanong karaming kamalasan sa buhay, kailanman, patuloy ako maglilingkod sa Panginoon. All of Job's responses display his spiritual maturity and humility before God. Alam niyo mga minamahal ko, pag tama lang talaga yung spirit, pag ang paglilingkod lang sa Panginoon, di magmamaliw, kahit ano pang dadanasin natin, the letter end will be really good. Ganyan kabait si God. At sana determinado tayo ang pananaw natin paglilingkod natin. Because po, lagi kong sinasabi, ang tanging protection at preservation lang po talaga natin ay sa kamay ng ating Panginoon. Let us make sure that God is pleased. Di ko alam ang inyong mga dananasan sa paglilingkod. You maybe have some difficulties. Maybe right now you are in trials, but you know, the letter end will be good. Just keep on serving the Lord.